Okay guys, magandang hapon. So yung gagawin natin ngayon na vlog ay magpapalit tayo ng battery. So itong battery ko ay binili ko sa Yamaha. 5L yung size nito. Ngayon bumili ako ng battery yung pang click, Honda Click 125. Kasi naka-design yun for 14 volts charging voltage. Ibig sabihin pwede ang full wave sa kanya kasi ang charging voltage ng full wave ay 14.5 pataas. So pag hindi ka umabot ng 14, hindi ka full wave. So susubukan ko kung ano magiging result. So part 1 lang to ng video na gagawin natin. So try natin baklasin to. Ito nga pala yung battery na binili ko. So yan siya. Binili ko siya sa Honda, sa Motor Trade. So pang click 125 to guys. So subukan natin kasi since napapansin ko ang charging voltage niya is 14 point something. So since naka full wave ako, 14 point something yung 14.5 yung charging voltage ng motor na to. So tingin ko fit to sa kanya. So liliit lang kasi binawasan ko na dati yan eh. Tingin ko 4L lang to eh. Itong kay Honda. So yan, may kasama pa siyang tornilyo. May kasama pa siyang manual. So yan. Yuasa. Battery to ng click 125. So baklasin muna natin to. So yan guys, sugutin na natin to. Iwasa din to, binili ko sa Yamaha to eh. 5L. So minsan hindi na consistent. Minsan nag-11 point something, so weak bat na siya. So ngayon maganda siya 12.5. So since hindi na siya consistent, papalitan ko na siya. So ikasa na natin tong battery guys. Ito yung box niya oh. So yan ang box niyan. Battery ito ni Click 125. So kasukat lang din siya ng stock dati nito ng Suzuki Smash. Ang size nito ay 4L lang sa tansya ko. So ikabit ko muna to, itong mga terminal tsaka itong bolt and nut nya. So kabitan natin yung mga terminal. Sa pagkakabit ng battery guys, so kabitan natin yung mga terminal. Sa pagkakabit ng battery guys, laging uunahin nyo lang ang negative. Kung magbabaklas kayo, unahin nyo tanggalin. Kung magkakabit naman kayo, unahin nyo siyang ilagay para hindi mag-spark, iwas yung pagkasira ng battery natin. Tapos guys, pag naikabit nyo na yung mga terminal, higpitan nyo maigi, mahigpit na mahigpit. Kasi ang loose na connection ng terminals niyan, yan yung nakakasira din ng battery. So yan, sobrang higpit na. Pero ingatan nyo lang na hindi naman masira yung terminal niya. So titingnan natin sa voltmeter ko, paanda rin natin. So yun na guys, pinatakbo na natin 11.9. I-reset na natin. Maingay yung aking